Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Mga ka-Green Thumb, nandito po tayo ngayon sa area kung saan meron tayong intercropping dun sa unahan na sweet corn at saka watermelon. Ito na po yung ating 27 days na watermelon. Yan. So isang beses pa lang kami nag-drenching nito mga ka-Green Thumb ng pataba. Ang gamit po namin ay 1620 at triple 14. Hindi na kami naglagay ng urea mga ka-Green Thumb. Kasi dati naman tong taniman ng sili, marami pa po itong abono. Silipin natin yung kanya pong mga may mga bunga na. Yan. May mga bunga na mga ka-Green Thumb, maliliit. So ito po ay tapos na nating in-applyan ng pruning. No, nag-pruning po tayo nito dito sa pinakapuno. Nagtanggal tayo ng mga side shoots, tigda-dalawa yung tinanggal natin. Kaya nagtira na lang tayo ng tatlo. Yan, ito na po yung itong tatlo na ito na yung kukontrolin natin. Yan, pag mag-produce na ito ng bunga, yan may bunga na po siya. Ito pong pangalawang ano niya. Ito yung pangalawa, wala pang bunga. Ito. May bunga na rin. Yan. At ang isa naman, yan. Mas malaki-laki na yung bunga niya. Itong tatlo pala mga ka-Green Thumb ay may tag-iisang bunga na. Ayan. So isang puno meron ng tatlong bunga. Kaya ito yung kukontrolin natin mga ka-Green Thumb, itong tatlong branches na ito. Pag magkakaroon po to ng mga side shoots, automatic tatanggalin na natin kasi may mga side shoots na naman itong ilalabas dito sa bawat dahon. Posibleng magkakaroon po ng side shoots yan. Kaya ikokontrol natin para yung nutrients po ay makafocus po dun sa kanya pong bunga. Ayan. Tapos pag ito po ay magkakaroon na ng tigdadalawang bunga, ibig sabihin tatlo, tapos may tigdadalawang bunga na ibibigay niya, ibig sabihin ang mangyayari isang puno, 6 na bunga. Yan. Saka na natin ito itatap pruning. Itatap na naman natin to mga ka-Green Thumb. Yan, hindi na po lugi yan. Isang puno kahit 4 na bunga lang, no, iko-control natin. Tas top pruning na tayo mga ka-Green Thumb. Side pruning at saka top pruning. Pero ang in-apply muna natin ay dito muna sa puno, nag-side pruning po tayo dito. Yan. Tas pag magkakaroon na siya ng mga bunga, saka tayo mag top pruning. So ang purpose po nito mga ka-Green Thumb, unang-una po, bakit po tayo nagtatanggal ng mga side shoots ay para po yung makafocus po yung mga nutrients sa lupa, no? At saka yung mga nilagay natin mga pataba ay makafocus po diyan sa tinira natin na tatlong branches. Pagkatapos na mag-produce na po ng bunga, kahit tig-isa, dalawa yung bawat branches, ay magtatap pruning na tayo. Ibig sabihin tanggalin na natin itong pinaka dulo. Dito ikakat na natin to para lahat ng nutrients ay dyan na po pupokus dyan sa natira pong mga dahon at saka po bunga. So, para magiging malaki po yung mga bunga mga ka-Green Thumb. Ayan. Ang variety po nito mga ka-Green Thumb ay Terminator. Itong isang puno rito, ayan, may bunga na rin. Ayan. Dito na banda meron din, pero tingin ko nitong bunga na ito ay hindi talaga ito pollinated, no? Hindi pollinated to. Iba yung pinapakita niya, no? Posibleng matatanggal yan. Kaya mag-apply tayo nito ng pangpakapit. Ang i-apply natin na pangpakapit mga ka-Green Thumb ay calcium boron. Ayan, maglalagay po tayo nito ng calcium boron. Yan. Bunga na yan, oh. Itong puno na ito ay tatlong branches din. Ayun. Isang puno lang yan,
tapos nagiging 3 na yan. Kung hindi namin kinontrol yan, baka abot pa yan ng 5. Kasi marami yung binigay niyang mga side shoots. Pero nagtira lang po tayo ng 3. So ang nasa gitna ay may bunga na ito. Yan, may side shoots. Yan, ikakat namin yan. Mag-i-schedule lang kami. Ikakat natin yan, yung side shoots na yan. Ito po yung sa gitna. Yan, pagdating po sa unahan, magbilang tayo ng dahon, 1, 2, 3. Pag pang-4 mga ka-green thumb, doon sa pang-5 ay mayroon na naman bunga. Yan. Consistent po yan. Ganun po yung watermelon. Simula dyan sa bunga, magbilang po tayo ng 4. Doon sa pang-5 mayroon na namang 1. So ito, i-monitor na lang natin to. Pagka magkakaroon na yan ng 3 bunga o 2, yon, top pruning na yan dito sa dulo. Yan. Itong isang side shoots ay meron na rin siyang bunga pero nandito sa pinaka dulo. Yan. Siguro ang gagawin natin ito, itong malaking branches, ito kasi yung pinaka principal na branches. Yan, yung 2 na yon side shoots lang po yon. Yung mga side shoots, ang maganda siguro nito ay tigi 1 bunga lang. Yan, top na yan. Yung isa side shoots din yon, may bunga na rin dito. Yan, maliit pa. Yan, kahit tigi 1 lang po yung atin pong side shoots. Tapos yung principal po natin ay kahit 2 o 3, kasi may 2 na siya dito. Ito yung pangalawa. So magbilang tayo 1, 2, 3. Yun, meron naman yan dyan. So siguro ipapadevelop na lang natin yung bunga na yan, saka natin yung itap pruning. Yung mga principal, tigta 3. Yung mga side shoots kahit tigi 1 lang yan, pwede na yan mga ka-green thumb. Yan, alhamdulillah, no, may mga bunga na pala itong atin pong tanim na watermelon. Ito meron na rin, no. Ayan. Itong side shoots ay mukhang wala pa to. Yan. Pag hindi productive na mga side shoots, pwede natin yang i-pruning. Tanggalin natin yan. Yan. May follow up pa ito na pruning mga ka-green thumb. Kasi ang mga principal nito at saka yung mga side shoots na tinira natin doon sa pinaka puno ay magkakaroon pa ulit yan ng mga side shoots katulad po ng ganito. Ayan. Itatap pruning na naman, ay side pruning naman yan mga ka-green thumb. Yan, ito po yung kanyang principal, oh. Ang bunga po ng kanyang principal ay 1. Yun. Yan. Tapos ito yung pangalawa. Then ito yung pangatlo. So pwede na yung itap. 3. Tapos top pruning. Yung mga side shoots kahit 1 lang, top pruning. So ang maganda nito, 2 days from now, yan, may top pruning na tayo mga ka-green thumb. Kasi may mga bunga na itong ating watermelon. Yan. Ito po yung portion na ay nilaan natin kung saan ang 2 row ay dito po magpang-abot mga ka-green thumb. Yan. Kasi itong dito na kanal, ito po yung gagawin nating daanan. Yan. Mapapansin natin walang mga side shoots, walang watermelon na gumapang rito. Yan. Pero dito naman sa kabila, ayan, magiging gapangan na rin nila yan. Magka-partner po yung 2. So ayan. Yan, ito nga pa lang sa kabila mga ka-green thumb. Yan. Soybeans po yan. Hindi ko na maalala kung ilang araw na yan simula nung itinanim natin, pero nakikita ko mga ka-green thumb, meron na po siyang mga bunga. So papasilip na rin natin mga ka-green thumb yung mga bunga ng atin pong soybeans. Ito po yung soybeans mga ka-green thumb. Yan. Yung kanyang bunga nasa dulo. Yan, makikita natin. At continue pa yung pag-develop ng kanyang mga bunga. Meron din siyang uod mga ka-green thumb. Itong ganito. Tanggalin na natin. Yan. So ang kanyang bunga mga ka-green thumb ay napakarami.
Yan. Oh, napakaraming bunga. Mga kagrintam mo. Hanggang dulo. Yan oh. Ito yung pinakailalim niya oh. Dami bunga. Dami rin palang bunga itong soybeans. Yun oh. Nagdilaw na yung ibang mga dahon. Siguro kasi hindi na namin to inisprayan. Pinabayaan lang namin to. Dami bunga. Yan oh. Yan, simula dun sa ilalim. Yan, paket na yan. Dami bunga. Dun sa yan, sa dulo. At may mga ano pa dun, mga bulaklak. Ang ganda pala nitong soybeans. Yan, 4 na rope itong soybeans natin. Yung mga nanilaw po dyan, mga kagrintam, ay sweet corn po yan. Hindi ko na nilagyan ng pataba kasi overcrowded na po yung atin pong area, no? Nasobrahan na ito sa intercropping kasi dikitan po kasi itong tanim na soybeans. Kaya ang ginawa ko na lang mga kagrintam, hindi ko na nilagyan ng pataba itong mga naka-intercrop na sweet corn. Yung inalagaan lang natin na sweet corn ay yung intercrop po doon sa kabila. Yan, malalaki na po yung mga bunga ng mga sweet corn na yan mga kagrintam. So lapitan natin mga kagrintam. Itong atin pong sweet corn, siguro mga 2 weeks na lang na pag-aantay nito ay pwede na tong harvestin. So magkakaroon na po ng full na sunlight. Ma-expose na po ng araw itong ating itinanim sa ilalim na mga watermelon. Yan, dito po ay terminator po ito hanggang doon. Itong dito po yung sweet 16. Yan. Ito na po yung ating mga sweet corn. Ayan. Itong watermelon natin sa ibaba. Ito rin po yung portion kung saan dito sila magpangabot. Ayan. Tayo bunga ako tigta 3. Pero yung sa ibaba maliit yan. Ang maganda lang nito na bunga itong dalawa. Ayan. Pag meron po kayong ganito pong method, nag-intercrop po kayo, yung tansyain mo lang po yung distansya ng mais. Kasi ito medyo medyo dikit-dikit po yung pagkatanim namin ng mais. Kaya ang ginawa naming option mga kagrintam ay nag side pruning na lang kami sa amin pong mga mais. Ayan, tinanggalan namin ng mga dahon para magkakaroon po ng exposure sa sunlight itong atin pong watermelon sa ibaba. Ayan, naka pruning po yung mga mais natin. Yan, ayos na rin yung naka pruning kasi tiningnan ko po yung mga insekto at saka yung mga fungus ay hindi po gaanong umatake. Yan, kasi maluwag na yung sa ilalim, may preskong hangin na po mga kagrintam. Yan yung mga mais natin mga kagrintam. Yan, pag ito po ay na-harvest na, yan, ikakat na natin tong mga mais para direct sunlight na po yung atin pong watermelon mga kagrintam. Ayan, marami kasing insekto kasi dyan sa tubuhan ko galing. Yung iba, yung mga moth, marami po yun. Sila po yung nag-iitlog sa ilalim ng ating mga tanim, tas nagiging uod yung mga insekto na yon. Ayan, so malapit na to. Ito pollinated na to, itong mga mais. Okay na to. Pag medyo kulay brown na po yung kanya pong mga buhok, iyan, may laman na po yan, pero masyadong mura pa mga kagrintam. Yung edad na lang po yung antayin yan mga kagrintam. Ito malalaki po yung ibang mga puso ng mais. Ito posibleng may uod. Yan, meron na naman mga kagrintam.
lumabas na yung uod. Handpicking na naman tayo nito, pero siguro bukas mag-spray talaga ako nito ng insecticide. Yan, kasi ilang beses na rin kami tinamaan ng mga uod nitong ating sweet corn. Pero may inobserbahan po ako nung nakaraan, kasi pagka ganito kasi gaya ng sinabi ko kanina ay pollinated na po ito mga ka-green thumb. Ibig sabihin yung kanya pong mga pulling grains ay naipasa na po dito sa loob. May inobserbahan po ako nung nakaraan, kinat ko dito po ng gunting dito, pinutol ko dito. Kasi bakit ko po pinutol? Dito po kasi nag-iitlog yung mga moth. Dito po nag-iitlog. Tapos yan, magiging uod na, sisirain ng yung bunga. Kaya may inobserbahan po ako doon sa isa ko pong area, kinat ko po rito. Nung na-harvest mga ka-green thumb, kompleto naman yung kanya pong bottle. Kaya ang gagawin ko nito sa susunod na mga araw, mag-pruning kami doon sa watermelon. Sabay na rin ito, gugupitin na namin to mga ka-green thumb. Yan, tested ko po yan mga ka-green thumb, na pag nagkukulay brown na po yung kanya pong mga buhok, kompleto na po yung sa loob niyan. Yan, magpapagulang na lang tayo mga ka-green thumb. Mag-aantay na lang tayo ng kanya pong edad at pwedeng tayong mag-harvest. Ikakat natin dito. Yan, para wala na pong taguan yung mga moth dito kasi yan nag-iitlog. Yan. So yun lang po muna mga ka-green thumb, ano. Sana po ay nakapag-share na naman ako sa inyo ng mga ideya. Sana ay makakatulong po sa inyo mga ka-green thumb. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming.